Meron pong ibang mga pagkakataon na sinasabi ni Jesus, paanong mangyayari ang kanyang kapangyarihan ay galing kay Beelzebul? Ang isang kaharian ay magkakawat-wata kung hindi magkakasundo ang mga namamahala, ang hari. Ganon din si Satanas. Magugulo at mawawasak ang kanyang kaharian kung sila't sila ay palalayasin ng isa't isa. Kaya itinatanggi ni Jesus na ang kanyang kapangyarihan ay galing sa masama, galing sa demonyo. Ito ay galing sa ating Diyos. Kaya nga, gulat na gulat yung mga tao eh. Wala pang nakagawa ng ganung bagay. Walang nabalita na nakagawa ng ganung bagay, tangi ang Panginoong Hesus lamang. Ngunit ang Panginoong Hesus ay hindi nagpa-apekto. Siya ay patuloy na nagtuturo, naghahayag ng mabubuting bagay ng paghahari ng Panginoon. Yung pangangaral ng mabuting balita, kanyang ipinagpapatuloy. Yes! Pero ang mga taong nananalig at sumasampalataya ay gumagaling sa mga sakit at karamdaman. Pero yung mga taong walang bilib at pananampalataya, hindi nila napapakinabangan yung biyaya na dala-dala at taglay ng ating Panginoon Hesus. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Nang makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay. Parang mga tupang walang pastol. Bagamat maraming kumukontra, tumututol, humahatol, humusga sa ating Panginoon, hindi nahadlangan yung kanyang kahabagan para ipagpatuloy niya yung kanyang misyon, ang mangaral at magpagaling sa mga taong may sakit at karamdaman. That's awesome! So, tingnan natin na napakahalaga yung detalye ng pagbanggit ng ating pong pagbasa na si Jesus ay nahabag. Yung compassion niya ang nanaig. Hindi yung mga pag-uusig, hindi yung mga paghahatol, paghuhusga sa kanya, yung mga taong kontra sa kanyang ginagawa. Wala dun yung kanyang pansin, yung kanyang atensyon. Ang atensyon ng Panginoon ay nandoon sa pangangailangan ng mga tao. At kahit naman hanggang sa kapanahunan natin, maaaring ang atensyon ng Panginoon ay nakatuon sa mga taong nangangailangan, hindi doon sa mga taong walang pananalig, pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Kaya kahit anuman ang nagaganap sa daigdig nito, na maraming mga taong hindi kumikilala sa Diyos, ang mahalaga, huwag tayong sumali sa kanila. Bakit? Wala namang mapapala yung kanilang hindi pagtanggap sa ating Panginoon. Sapagkat tayo, napakalaki ng pagpapala at biyaya. Napakalaki yung pribilehiyo, yung pagkakataon na maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at pananampalataya. Kung paano ang Panginoon ay napakamahabagin, tinatanong tayo ngayon ng ating pagninilay. Tayo ba ay nagbibigay din ng pansin sa mga taong sinisiil, sa mga taong nahihirapan, sa mga taong dumaranas ng mga problema, pagsubok sa kanilang buhay, pananampalataya o hindi man, sa kanilang pisikal, sa kanilang espiritual? Nagpapakita rin ba tayo ng kahabagan sa kanila katulad ng ginawa ng ating Panginoon? Meron ba tayong pag-abot doon sa kanila katulad ng ginawa ng ating Panginoon na may mga panahon pa nga na ibig nilang magpahinga, ibig niyang pagpahingay ng kanyang mga alagad, ngunit yung mga tao patuloy silang sinusundan at ang Panginoon ay nangibabaw yung kanilang habag kaysa magpahinga. Bakit? Sapagkat nakita niya na ang kanyang mga kababayan ay parang mga tupang walang pastol. Ganyan din siguro sa ating kapanahunan kapag nakikita niyang nahihirapan ng mga taong dumaranas ng mga suliranin ng buhay. Para silang mga tupang walang pastol. At kung walang gagampan, ang Panginoong Yesus ang gaganap at gagampan ang siyang tutulong sa atin. Ano ang gagawin ko bilang tupa o pastol? Kung may pinamumunuan ako upang akayin ang aking kapwa o tupa, papalapit sa ating Panginoong Hesus. Kung hindi man natin kaya, sapagkat limitado tayo dahil tayo tao, ang hindi natin magagawa ay gagawin ng Panginoon. Ang mahalaga, tayo ang maglapit sa kanila sa atin. That's awesome!